Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And you don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Magandang hapon mga pangga. Happy Monday, partner Sheena. Happy Monday sa'yo, partner. Mga partner, ngayon, makakasama natin ang walang-wala noon, nag-uumapaw sa blessings ngayon. Makakasama natin si Leonilia Dixie Villaluna, 47 years old, may 4 na anak, car loan business. Sa edad na 47, si Leonilia Dixie Villaluna ay isang babae na may pangarap, pagsisikap, at pagsasakripisyo. Lumaki siya sa Tanawan City, Batangas, kung saan nag-aral siya sa Tanawan North Central High School o School at Manila High School. Pinangarap niyang maging matagumpay, kaya't kumuha siya ng BS Computer Science sa kolehiyo. Ngunit hindi niya natapos ang kurso dahil kailangan niyang harapin ang realidad ng buhay. Bata pa lang, pangarap na niya ang magkaroon ng isang perpektong pamilya at isang matagumpay na buhay. Ngayon, siya isang asawa at anak o ina na may 4 na anak, isang responsibilidad na nagsisilbing inspirasyon sa bawat araw. Unang trabaho niya bilang service crew sa Wendy's, kung saan 40 pesos kada oras lang ang sahod niya. Hindi madali ang trabaho, ngunit natutunan niyang magtiis, magsipag, at lumaban sa hamon ng buhay. Nagsimulang bumagsak ang kanilang negosyo ng kanilang pamilya noong high school siya. Kaya naisangla ang bahay nila at ari-arian. Pakiramdam niya noon ay wala na siyang pag-asa, lalo na't walang hanap buhay ang pamilya niya o magulang niya. Nang mag-asawa, parehong mahirap sila ng kanyang asawa. Siya ay naging tindera sa flower shop, habang parking boy naman ang kanyang asawa. At sa ngayon, nasa car loan business na siya. Isang hakbang patungo sa mas maayos na buhay. Mahilig siyang magbasa,
At daladala niya ang kanyang motto sa buhay na kahit anong pagsubok ang dumaan, hindi pwedeng sumuko, lalo na para sa pamilya. Si Leonila ay isang halimbawa ng isang babaeng matatag. Hindi perpekto ang buhay, pero hindi siya titigil hanggat hindi niya naaabot ang pangarap niyang tagumpay. Ako partner, ngayon po mga pangga. Makakasama natin ngayon si Ma'am Leonila Dixie Villaluna. Hi ma'am, magandang hapon po. Hi po. Hello. Kamusta Good po kayo? afternoon. Kamusta? Okay naman. Okay naman And eto, masaya na na-invite dito at makapag-share ng aking experience. Iyon. Kinakabahan po ba kayo ngayon? Oh, bigla akong kinabahan. Is this your first time po? First time ko kasi sa totoo lang hindi ako madaldal ako, malakwento, mahilig ako mag-share ng aking mga pinagdaanan kasi gusto ko ring maging inspiration sa mga kaibigan, mga Opo. kakilala. Pero parang hindi ako sanay na may camera or may First mga time, ano, first first time. time. Yes. Oo. Parang magkukwentuhan lang po tayo. Oo, chika Oo lang po nga, tayo. oo. Isipin ko walang ano tao. Oo. Yes. Kunwari kumare. Tatlo lang tayo, Oo, tatlo tatlo lang lang. tayo. Wala sila, walang tao. Beka, kami po bahala sa inyo, Ma'am Dixie. Ma'am Dixie lang tawag po Oo, namin sa inyo, no? Miss Dixie. Si Ma'am Dixie. Mm. Si Ma'am Dixie ay tubong Tanawan, Batangas, no? Yes. Kababayan pala to ni ano? Ni Ni Lindsay. Lindsay. Ay, oo. Si Lindsay Custodio. Opo. Yes. Ay, si ano po? Ay, so ako, kala ko si Si Lindsay, Lindsay taga, po. yung kasamaan din po namin DJ na si Ah, Lindsay, okay. taga Batangas. Batangas po. din. Okay. So kayo po ay nasa ano, car loan business. Business, Gano'ng oo. katagal na po ito? 20 years na, may Ang tagal na Matagal din. na. 20 Oo. years. Sa 20 Siguro years? itong aming linya. Ah, Oo. sa 20 years po ninyong sa serbisyo na yan, marami na kayo napundar malamang. Ano po yung mga napundar nyo? Marami-rami na rin. At yun talaga ang priority ko noong unang-una pa. Kasi kailangan tayo may goal din sa buhay natin. Kung hindi man tayo yung perfect na ambisyon natin, kahit papano meron tayong goal lagi. And yun ang isa sa mga goal ko, yung makapagpundar. Kasi security ko rin yun pagtanda namin mag-asawa na hindi kami parang mamumroblema pagtanda namin. Maaari po ba namin malaman ang inyong mga napundar? Pero wag nyo sasabihin po yung mga address o mga... Kasi mahirap na, alam nyo naman. Oo. Meron kaming 7 condo, may resort, may farm, may apartment, Grabe. ganyan, mga sasakyan, mga investments din sa mga yung mga ini-investa natin na mga membership na tumataas ang value. Opo. So more on ano talaga sila, yung Property. umiikot yung pera, Yes, property oo. talaga ano. Mm-mm. Pati yung mga anak, masisigurado talaga natin na yung future nila. Yung future nila. Oo. Nag-aaral pa po yung mga anak ninyo or may tapos na kayo? Dalawa yung graduate ko. Yung isa doon is senior flight stewardess. Oo, yung pangalawa naman, kagagraduate lang at kapapasa ng nursing. Itutuloy niya magdo-doktor siya. So, inaayosan niya ngayon. Yung isa, yung lalaki namin, first year college sa Lasal, nagbi-business din. Tapos yung bunso, yun, elementary pa lang. Wow. Si Mister? Nandyan. Andito. Kamusta naman po siya? Okay Ano naman. pong- Magkasama kami. Sa, Oo. Sa negosyo sa po. negosyo. Oo. Kasi as much as possible, dapat tandem kayo. Opo. Correct. Mm-mm. Ayan, so Eh, tandem bilang mag-asawa, tama. partner. Ito, Ma'am Dixie, nalaman namin, di ba, meron kayong negosyo noong araw. Nung Ng- bata ako. oo. Kayo po yung nasa high school pa noon, nung may High business school. kayo? Since bata ako, yun na yung nakamulatan namin na ang magulang ko nag-imbabay and sell ng mga mais or mga vegetables. So yun yung negosyo nila mula noon pambata ako. Bakit po, ano pong naging dahilan? Ba't nalugi? Kasi siguro ay na-mismanage din noon ng parents ko. Tapos ang father ko nagkaroon ng bisyo, parang gano'n. And again, siguro domino effect na rin. Bisyo ang po lahat. na... Nagsusugal siya dati o gano'n. So parang ano to, no? Kung di ako nagkakamali, parang barter yung dating, no? Yung mga palitan ng ano. Hindi, ano talaga siya, Bibili tapos ibebenta. wholesaler. Wholesaler. Oo, kasi ano sila, truck kung magdala ng from Batangas to Manila. Kung malaki Oo, yan. hindi siya yung Kala ko yung mga ano, pirasong ano, paano siya yung, Maramihan. sila yung nagsusupply sa mga markets, ganon. Hmm. So yun yung nakagisnan ko na ano nila. Sila ay hindi rin nakapag-aral, elementary lang.
Okay po. Oo. So doon po sa sitwasyon na yon, nung nalugi po, hindi rin po sila nakapag-aral. Yun po Oo. yung pinaka-negosyo ninyong pamilya. Mm-mm. Ano po yung naging sunod na hakbang matapos po na malugi po yung negosyo? Kasi nung malugi ng that time, matanda na kasi sila din. So, wala na any other alternative sa ganun eh. So, ang nangyari, mga kapatid ko naman nakapagtapos na. Ako lang yung kasi yung huli, ako yung bunso. So, parang ako yung hindi nakapagtapos dahil nga kulang na sa financial, parang ganun. So, ako parang tinamad na rin mag-aral siguro na. Kasi ang hirap kasi papasok ka, tapos mag-exam, puro promissory note, di ba? Opo. So, parang isa sa nagiging, pero hindi ako nagalit. Kasi sa isip ko naman, hindi ko naman pera yung inubos nila, pera naman nila yun, di ba? So, ang naging ano ko lang, hindi ako papayag na hanggang ganun lang din siguro ako. Iisip ako ng paraan na magsusurvive ako. Yung mga oras na yun, yung naisip niyo po, ano po yung solusyon o ginawa ninyo hakbang? Nung time kasi na yun, nung wala pa akong pamilya, wala na, parang trabaho lang, pangpasarili lang kasi syempre dalaga naman ako noon. Yung parents ko naman, hindi, yung mga kapatid ko naman kahit paano nagsusupport dun sa parents ko. Nung nag-asawa na ako, dun palang na-sink in sa isip ko na, teka muna, ayokong matulad yung mga anak ko na nahirapan sila. Gusto ko sila makatapos ng maalwan kasi gusto ko magkaroon sila ng mas magandang future. Yun yung time na nag-isip ako na siguro kailangan mas magsikap. Kaya magkaroon ako ng pangarap. Opo. Kasi hindi ka lang dapat yung nabubuhay lang na okay lang, tama lang. Kailangan may goal ka. Hindi yung pwedeng masaya lang tayo ngayon. Oo, ganun. Hindi lang pwedeng, ay okay lang kasi ang ayokong madanasan nila yung nadanasan ko noon na mahirap ang bagay na makuha. So, nagpe-pretend ako na laging okay eh. Hindi kasi ako mahilig mag-complain sa parents ko. Hindi ako mahilig ay kaklase ko may ganito, ganyan. Hindi ako mahilig mag-complain. So, alam ko yung feeling ng wala na sinasarili mo lang. Never kayo nagalit sa magulang Ay, niyo? never. Oo. Kasi, dahil sa mga... hindi. Diba, Oo, hindi. Kasi nakita ko rin naman na nag-strive sila eh. Siguro nagkamali lang yung father ko ng and matanda na rin sila nung mabankrupt. Kasi malayo yung age gap ko sa mga kapatid ko eh. So, kumbaga, matagal din naman silang nagtrabaho. Sa magkakapatid po kayo, ilan po ba kayo magkakapatid? 5 kami. At bunso si Bunso Ma'am ako, Rixie. oo. 3 doon nakapagtapos. Yung isa kasi, hindi siya hindi naman special child, pero hindi niya kaya yung makapag-aral talaga. Yun, kaya hindi siya talaga nakapagtapos. Ayun po sa nabanggit ninyo, di ba na yun po nag-asawa na po kayo. Ano po yung sitwasyon ng pamumuhay nyo nung nakilala nyo po si Mr.? And ano po yung sitwasyon ng buhay ni Mr. nung nagkatagpo kayo? Parehas kaming mahirap. Siya, mahirap din siya, hindi nakapagtapos. Katulad ko rin yung niya na sila rin ganon. Nakapagtapos yung mga kapatid niya, siya rin. Siguro ganon din, same na matanda na rin kasi yung parents niya, hindi na siguro kaya makapag-work para masustain siya, and yung mga kapatid naman niya may kanya-kanya na ring family. So, nag-start kami talaga from the scratch na ako ang dami ko naging trabaho. Naging ako sa flower shop, siya naman parking boy. As yung parking boy talaga sa... Ito po ba yung talaga dito lapit po? Hindi, siya may isang parking lot. Tapos, papasok doon, siya yung naniningil sa mga Ay, may resibo may resibo, oo. Tapos, ang ginagawa niya, pagka wala vacant, wala naman, hindi mamiyat-maya, may pumapasok. Nagka-car wash siya, nag-o-offer siya ng car wash, extra job niya yun. Saan po yung lugar? As in, magka-lugar kayo sa Batangas? Hindi, sa Maynila na kami. Dito na kayo sa Maynila noon? Sa Kenny Rogers kami nagkita. Tapos parking parehas kaming parehas kaming crew noon, nung time na yon. Crew ng Kenny Rogers. So bali, yung time na yon nung nagkakilala kayo, never ka bang, kumbaga parang ang hirap kasi, di ba, parang bilang bunso, never ka bang nagtanong sa sarili mo na hanggang dito lang ba talaga buhay ko? Hanggang ito lang ba yung magiging... Nung time na yun kasi, hindi mo pa siya maiisip eh. Kasi happy ka pa, pero pag nagka-family ka na, may anak ka na, doon ka palang mag-iisip na,
teka muna, parang, syempre may fear ka na kung mahal mo yung anak mo, magkakaroon ka ng fear. Actually, matapang ako kaya nga hindi ako nagko-complain. Wala akong, hindi ako mahilig mag-complain. Fighter nga ang tawag nila sa akin. Pero nung nagkaanak ako, doon ako parang natakot na ayokong matulad sila. Yes, oo. Hindi ko inisip na maging napakayaman. Ayoko lang yung hindi sila makapagtapos. Ganon. Ano po yung hindi ninyo malilimutan na experience ninyo mag-asawa nung nag-uumpisa po kayo? Palipat-lipat kami ng bahay. Ganon, yung lipat dito, lipat doon. Kasi nga, syempre, kulang yung pera. Tapos minsan, doon lang kami sa family ko, sa family niya. Kasi pag wala ng, pag eksakto-eksakto lang, kasi wala kang pang-rent. So, kaso, napakahirap nung nakikisama ka. Kahit sabihin mo na, hindi masama ugali ng family niya, hindi rin masama ugali ng family ko. Pero once na nakipisan ka sa isang pamilya, ang hirap. Syempre, kailangan mas makikisama ang bawa ako. Tumira sa amin, mas ako yung makikisama para sa kanya. Kasi ayoko siyang mapulaan ng ganun yun. So, ang hirap. Kaya gusto ko, kahit umuupa kami, kahit maliit, mas gusto ko yun. Dumating ba sa point na sinabi niyo sa sarili na suko na ako? Hindi naman siya sa ganun. Pero dumating sa point na kailangan hindi lang ito yung kita ko. Kailangan magkaroon ako ng mas na, kasi pagka ikaw ay empleyado, syempre kahit anong sipag mo, kahit anong ano mo, yun yung salary mo, 'di ba? Yun yung magiging salary mo, hindi siya pwedeng tumaas or not unless isa ka ngang may commission or ano. So yun yung naisip ko na kailangan mag-isip ako. Nabigyan naman ng pagkakataon, opportunity na mapunta ako sa sales. Doon nag-start ang lahat sa sales. Okay, sa trabaho niyo po nung pumasok na kayo ng sales? Oo. Siguro yun yung destiny ko rin. Kasi naniniwala ako minsan destiny yan Kasi maraming tao masipag. Totoo po. Oo, meron nga yung gising na madaling araw pa di ba? Nagsisipag pero hindi sila masyadong umuunlad. Bakit? Kasi hindi nila destiny. Siguro merong mga tinadhana kasi sa atin talaga. Para maging merong may ibibigay sa yung obligasyon kasi hindi naman ikaw bibigyan ng ganyan na blessings kung walang obligasyon. May obligasyon siguro. Naku-curious po ako nung napasok na po kayo ng sales. So, nung naisip nyo na po yung pagka-car loan po, diba? Ahente ako. Ano po yung una yung pagpaplano? Paano po yung setup na, ano po yung isang gabi po ba? Nagkwentuhan kayo ni Mr. na, alam mo, naisip ko to ganito. Hindi, yung kuya ko, yung kuya ko sa sales na. Ngayon, yung kuya ko, nakita niya kasi di ba sabi ko sa inyo, bata pa lang ako, madiskarte na ako. Elementary ako, nagtitinda na ako ng kung ano, mga polvoron, mga ganyan. So, alam niya, na madiskarte ako. So, sabi niya sa akin, kahit anong sipag mo, hindi ka uunlad dyan. So, kontento ka na ba sa ganyan? Tinuruan niya ako. Tapos, nag-usap kami mag-asawa. Takot ako that time kasi, paano kung hindi pala ako isa lang ang umi-income sa amin. Kasi ang sales kasi, pag hindi ka kumita, ikaw ang gagawa ng sarili mong pera dyan Totoo po. So, pag hindi yan ang linya mo, paano na, di ba? That time, eksakto lang yung kita namin. So, nag-usap kami, sige, try natin. Ako muna yung magre-resign. Sabi ko, mag-resign ako, ikaw dyan ka lang. Sabi ko sa kanya, siguro kung maka 2 years, nakaipon na ako, sige, saka ka na lang. So, yun. Doon nagsimula. Actually, nung nag-start ako nun sa sales, magwa 1 month, wala pa akong kliyente. parang ayoko, nakakatakot. Tapos biglang meron akong, may isang dumating na kliyente. Tapos nung mahawakan ko yung commission ko dun, yung commission ko, pang 1 buwan ko na kinita. So parang naisip ko, ganun pala, paano kung makadalwa ako next month, sa susunod. So doon na nag-start yun. Nag-strive, hindi ako tumigil. Nagmimigay kami mag-asawa ng leaflets, kay ospital. Kasi sabi ko yun yung mga nangangailangan sa mga ospital, yung mga ganyan. So, ang dami ko strategy na ginawa hanggang sa, napalaki na namin yung namin, na hindi namin napupuna. Na nangyari na, nagulat na kami, ganito na pala. Dumating na po ba sa punto na, tulad na sabi nyo na, kumbaga nakakaroon na kayo ng pera? Sakto na ba to? Parang naisip nyo ba na, kontento na ako dito? Hindi ka makukontento habang kumikita ka. Kasi, paano nyo po masasabi na kontento na ako, eto na yung talagang pera? Ako sa akin kasi, parang sa akin,
habang eto yung blessing mo, may timing yan eh. Kaya nga yung sinasabi ko na siguro yung timing, pero hindi ka habang buhay ganun. Walang ganun. So dadating talaga sa time na medyo maglalaylo ka, mag-ano. Basta nung time na lang na, yung time na alam kong yun yung time ko na malakas na ano, dire-diretso lang ako lagi. Nakafocus ako lagi. Nakafocus lang ako. Tapos ang goal ko lagi na, lagi nakatata kasi sa utak ko na hindi, ang negosyo kasi ikaw gumagawa niyan eh. So, hindi siya laging 100% na habang buhay ganun. So, dadating ang oras na bababa ka naman. So, gusto ko, pag dumating yung oras na yun, ready pa rin ako. Hindi ako yung parang feel na feel ko yung, wala nga yung wala nga yung client, walang ano. So, kahit wala siyang client, hindi ako maninibago kasi ready ako. Kumbaga, meron po kayong plan. May backup. From A to Z, no? Oo, may ganon. Kaya nag-i-invest kasi ang pera, madaling gastusin eh. Madaling ubusin. Hindi katulad pag in-invest mo siya, mahirap siyang ibenta o mahihirapan ka bago mo pa mabenta yun. Eh, ang pera, pag nandyan lang, maya-maya ubus na. Tsaka pag nag-invest ka, kumbaga tumataas yan. Tumataas. Nung time na yun, sobrang mababa pa kasi nung mga property, mura ngayon kasi medyo hindi na ganun kadaling bumili. Oo, masyadong mahal na. Ano po yung struggles po naman nung nagkaroon na kayo ng anak? Kasi di ba parang nag-iiba po talaga yung buhay, nag-shift po ng kayo lang dalawa, tapos meron na pong mga supling. Sure, may mga gastos yun eh. Oo, yun nga yun eh. Pagka magtataka ka minsan, pag nung empleyado lang kami, okay din naman. Tapos nung kumikita ka na, parang kulang at kulang. So, syempre pag isang anak, kailangan pag naging dalawa, lahat yan, lalo na pag sabay-sabay na nag-aaral. So, yun yung time na parang mas mag-i-strive ka pa, mas mag-iisip ka pa, ano pa bang pwede kong gawin para mas madagdagan. Tapos, hindi ako madali kasing mag-give up. Yun lang yung hindi ako madali mag-give up. Ano pa mga diskarte bukod sa nasa car loan services na kayo? Ano pang diskarte pa? Nagbebenta-benta rin ako, ganun. Sa sideline ko na rin yun. So, syempre, nandun na rin lang ako sa ganun. So, magbebenta ko. Pati, kung ano-ano binibenta ko. Alahas, mga ganun. Basta strike anywhere. Kasi sales na ako eh. So, kahit anong orderin sa akin, meron ako niyan, kahit wala pa. Opo. Hanapin ko yun. Yun Diba? ang diskarte. Walang hiya-hiya. Wala. Kailangan ka lagi. Ngayon, Ma'am Dixie, may tanong ako. Anong mensahe mo ngayon sa parents mo? Na ngayon, di ba, successful ka na. Ano yung masasabi mo sa kanila? Yung father ko, kamamatay lang last year, at the age of 94 naman, matanda na siyang sa totoo, isa rin yun sa factor kung ba't ako nag-strive. Kasi gusto kong makita nila na kahit naghirap kaming gano'n, wala akong itinanim na hindi maganda. Tapos kasama sila lagi kasi syempre, di ba pag umangat tayo na anak, kasama yung magulang eh. Laging, sino bang magulang yan? Di ba ganun yun? Sino kayang yan? So, ibig sabihin, napalaki ka ng maayos ng magulang mo. So, same as with yung ginagawa ko sa mga anak ko. So, pinapalaki ko rin silang maayos. Tsaka sinasabi ko sa kanila lagi na wala palang perpekto buhay. Walang perpekto pamilya. So, basta enjoy mo lang lagi. Tsaka kailangan nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi pag hindi ka nag-enjoy, walang meaning yung kinikita mo eh. Kailangan happy ka dun sa nagiging trabaho mo, sa ginagawa mo. Hindi ka lang kumikita lang. Kailangan masaya ka rin. Oo, may ganun. puso. May puso, oo. Kailangan natin. Pero eto po, total nabanggit nyo po yung storya ninyo, simula po ng pagkabata hanggang sa naging struggles po ninyo, no? At na-share nyo rin po kanina yung mga properties na na-acquire na ninyong mag-asawa. Ano po yung masasabi ninyong palatandaan na, ngayon, dati, pansit canton lang tayo, pero ngayon, nakakain na tayo ng wonton. May mga ganun po bang eksena kayo minsan na napag-uusapan ninyo ni Mister? Oo, napag-uusapan namin dati nung dati anniversary namin. Sa Max, kasi pa kami nun trabahador, di ba? So sa Max, parang napakamahal na ng kinain namin, yung 800 pesos. Tanda ko yun. So dati inaalam niyo po yung presyo? Kailangan ganito, baka mamaya kasi kulang yung pera namin. So ngayon, parang kahit saan pwede ka nang kumain, di ba? Pero,
sa totoo lang, hindi naman yun na nagpapasaya talaga sa'yo. Ang nagpapasaya sa'yo, yung kontento ka rin sa nakikita mo dahil yung mga anak mo okay. Tapos kahit pa paano nakakapag-share ka sa iba, yun yung satisfaction eh. Hindi lang pansarili. Ganun. Yun. Mm-mm. Bali, para sa inyo po ngayon, sa estado po ng pamumuhay nyo ngayon, ano po yung masasabi ninyo na success, yung meaning ng success po para sa inyo na, ito, successful na talaga? Siguro sa ngayon, masasabi kong successful ako kasi yung mga anak ko nakikita ko na hindi lang maayos mabubuti silang bata. Napalaki ko silang very humble, na hindi mayabang kasi sinasabihan ko sila lagi. Yung kay Pedro, yung kay Juan ay kay Juan. Ibig sabihin, yung sa amin ng daddy nyo, pinagmamalak kasi kami nagpundar nun. So, wag nyo ipagmalaki yung sa amin dahil hindi kayo nagpundar nun. So, pilitin yung ma-achieve yung sa inyo. Tas wag nyong paghangadan yung ipapamana namin kasi pwedeng, paano kung halimbawa, umabot pala kaming 100 years old, di ba? 60 years old, gusto ko na mag-retire. So, technically, 40 years, wala akong income. So, yung naipon ko, yun yung gagastusin ko. So, anong papamana ko sa inyo, di ba? So, mag-strive kayo na sa inyo kasi mas masarap yung sarili nyo. Sarili nyo yung inano nyo, kinita nyo. Yun, and awa ng Diyos, ganun yung nasa isip naman ng mga anak ko. Kasi nakikita ko sila lalo na yung panganay ko. So, sinishare niya sa mga kapatid niya. Share siya kasi sinabihan ko sila na habang wala kayong pamilya, matuto kayo mag-share. Pero pag may family na kayo, priority niyo yung family niyo. Secondary na lang yung mga kapatid niyo. Tapos sinasabihan ko rin sila na may kanya-kanya kayong magiging future. Hindi kayo pare-pareho ng estado. For sure yun. Hindi kayo pare-parehong maunlad or mamaganda kung pare-pareho. Pero may kanya-kanya kasi kayong buhay. So, huwag kayong nagkakainggitan, huwag kayong nagkasamaan ng loob na, halimbawa, lumapit ka sa kapatid mo, tapos pinahindian ka, huwag ka nagagalit. Kasi baka mamaya nung time na lumapit kami, sarili rin siyang problema na hindi niya masabi sa'yo, di ba? So, yun yung inaano ko sa kanila na wag nilang iniaasa lagi ang buhay nila sa iba. Matuto silang sila. Tumayo. Tumayo. Galing, no? Ganun pa rin po kayo ngayon kahit na Ganun sabi pa natin rin. successful na po kayo, no? Sabay-sabay pa rin kayong kumain ng mga anak. Yun sa Ganun po. pagkain, hindi na kami masyadong kasi iba-iba na yung schedule nila. Okay po. Pero we make sure na kapag, lalo na ngayon nagtatrabaho na yung ate nila, hindi na siya kasama sa mga pero I'll make sure lagi na pag Sabado, Linggo, kami laging kompleto. May quality time. May quality pa din. time, oo. Yun na sinasabi ko sa kanila. Kasi once na nagkaroon nga kayo ng kanya-kanyang family, hindi nyo na pwedeng obligahin nyo na, maski kami magulang, hindi ko pwedeng obligahin yung anak ko, pasyalan nyo ako, ganyan-ganyan. Kasi may family na siya eh. So kung pasyalan ka niya, salamat. Kung hindi, okay lang din. As long na nakikita mo yung siya na okay siya. Di ba parang kaibigan din yan eh. Ang kaibigan actually, hindi naman mayat-maya nandyan yan eh. Hindi naman mayat-maya magkwentuhan kayo. Pero pag may problema ka, lagi mo maiisip yung kaibigan mo. At hindi nakakalimot. Oo, at hindi nakakalimot. Hindi porke araw-araw kayo magkasama, kaibigan mo na, di ba? May tanong ko kay Ma'am Dixie. Ma'am Dixie, di ba nakwento mo na hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo? Oo. Kung may pagkakataon, total 47 years old pa lang po kayo. Oo. Mag-aaral pa po kayo? Hindi na. Hindi naman parang hindi na siya yung goal ko eh. Hindi sa ayoko magtapos. Hindi ko inaano na wag magtapos ang inaano ko lang kasi parang hindi na siya yung priority, dream ko. Hindi ko na siya dream. So ang dream ko na ngayon is na iba na. Ano ba yung dream yun? Ang dream ko kasi yung sa amin kasi ako for sure na stable ko na yung mga anak ko na ano ko na sila makakapagtapos for sure. Kasi itabi ko na nga yung nila for future nila, kahit papaano naman secured. Ang dream ko lang, yung pagtanda ko, hindi ako parang palaasa nakaasa lang, oo. Ayoko kasing ma-feel yung gano'n na maging burden ako sa kanila. Gusto ko, hanggang pagtanda ko, okay ako, secured ako. Pag nagkasakit ako, kaya ko, gano'n. Kahit wala akong income, kaya ko. Yun yung future dream ko. Very ganon. Strong Oo. si Ma'am Dixie. Iba si Ma'am Dixie. Nakakabilib. In fairness, ito po sa dami po ng pinagdaanan ninyo, no, na nagsimula po yun nga sa pamilya nila, di ba, gulay, ganyan. Ano po yung pinaka
matindi pong pangyayari na hindi nyo makakalimutan na hanggang ngayon, yung tipong pag kinwento nyo po, maaalala nyo yung hirap ng buhay. Kumbaga Tas ngayon, tatawanan mo na lang. oo, na tipong dati kami, yung mantika lang, ito yung inuulam, yung ganong level po. Hindi ko makakalimutan nung elementary siguro ako. Oo. Kasi hindi na yung village kasi namin, Okay po. actually yung tinirhan ko nung nung bata ako, meron dong parang meron dong paskela na isang billboard. Mga top notcher na may utang sa tubig, may Ay, utang totoo sa po. Oo. Lagi kaming top 1. May Lagi nandun yung name nung, ganun. lagi kaming top 1 doon. Hindi nawawala kami sa top 1, top 3. So parang, alam mo na, very humiliating yung ganun. Opo. So hindi ko alam kung ba't ganun yung lugar na yun. Tapos andun yung, naalala ko na, kasi ako, hindi mo ako makikitaan nga ng kahit yung bata ako na mahina ako, Opo. utusan ako ng, punta ka nga doon kay, sa kapitbahay namin may tindahan, umutang ka ng sardinas at saka ng itlog. Pupunta ako doon, syempre, abangan ko muna na mawala lahat ng tao kasi nakakahiya eh. Tapos pagdating ko doon, talagang, syempre, ang haba pa ng listahan ng utang namin doon, pero kinakapalan ko na lang mukha bago niya ibigay sa akin. Pero mabait naman yung may-ari ng tindahan. Nalitanan niya muna lahat yung mga balanse namin. Oo, tas yung sardinas, may pambalot na ako na para bilot na bilot siya talaga. Ayoko na, kasi ayokong kakaawaan. Oo. Sa lahat ng ayoko nung kinakaawaan. Kasi hindi ko kailangan yung awa. Ang kailangan ko, yung maging malakas lang ako. Ganun. Tsaka wala naman nakakahiya sa ginagawa. Hindi mo kami nagnanakaw, Tama. di ba? Dahil normal naman talaga. Normal naman yung utang. nangungutang ka. Ang masama nun, hindi mo siya babayaran, Tama. di ba? So sa akin, walang masama yung ginagawa anong time na yun. So hindi ako, nahihiya lang ako kasi alam mo yung mga tao, mapang-uri yan Totoo di ba? po. Maano sila. So parang ayoko lang nung ganon. Pero hindi ako nalulungkot or Pero ganon. grabe yun may top notcher. Oo, no? may top notcher sa amin. Oo. Iba kasi yung alam ko mga ganyan, Jim yung mga nasa poster. Totoo. Oo, nakaka-degrade siya. Oo. Oo. Siyempre kung babalikan ko yun, may ganun pala. May ganun, naalala ko, parang kami lang yata may ganun. Totoo. Siguro na rin yun nung para magbayad ka. Para matakot. Para ay magbayad na to. Pero kahit naman ipaskil mo yun, kung wala kang pambayad, nandun pa rin siya. Ma'am Dixie, may tanong ako. Mm-mm. Ano yung isang pangyayari na naging dahilan kung bakit kayo may kaya na ngayon? Ayun, siguro, yun yung ko na, goal ko. Na ayokong mamatay nang hindi ko man lang nararanasan yung ganung buhay. Tapos yung mga anak ko, ayokong maranasan nga nila yung naranasan ko na kahirapan. Kasi baka hindi ko sila kasing tapang. Ganun yun eh. So ako kasi matapang na kaya kong harapin yung ganung kahirapan. Paano kung sila hindi pala nila kaya, 'di ba? Kasi iba na ngayon yung generation natin na na mga kabataan. So yun. Gano'n na po ba kayo kayaman now? Ngayon? Okay lang, sapat lang. Sapat lang. Sapat lang para mabuhay ako, di ba? At hindi na problema, no? Hanggang sa pagtanda, kumbaga masasabi niyo pong secured na. Secured na. Yung mga anak ko, secured sila na makakatapos sila. Ganon. Pero hindi ko sila sinasabihang umasa lang kayo sa akin na ngangahan nyo lang yung manggagaling sa amin. Hindi ganon. Magtrabaho kayo. Magtrabaho kayo na sa inyo. As yung mga babae ko, sinasabihan ko sila na pag mag-aasawa kayo, huwag kayong pumili ng mayaman. Ang hinapin nyo, responsable. Wow. Kasi dapat responsable yung mapangasawa nyo dahil kahit anong yaman yung namanan niya sa magulang niya at tamad, hindi niya mapapaunlad yan. At saka dapat masusuportahan ka. Ganon. Yun yung inaano ko sa kanila. Nakakatuwa naman. Kasi Kasi yung iba, partner, di ba? Pag Maghanap ka ng piloto, yung ng mga doktor, mayaman. engineer. Hindi ako ganon. Hindi tumitingin si Ma'am Dixie. Hindi ako tumitingin. Kumbaga, ang tinitingnan niya, yung kung masipag yung tao, kaya kang At buhayin. saka marespeto. Yan. Oo. Diba? Tsaka dapat mapagmahal sa magulang. Ayan. Kasi pag mapagmahal sa magulang, magiging mapagmahal na asawa yun. Ganun yun. Ayan, total nabanggit po ni Ma'am Dixie yung mapagmahal na asawa. Ito naman, yung mapagmahal nyo pong asawa na nandyan po sa tabi ninyo all throughout, lahat po ng mga struggles ninyo hanggang sa magkaroon kayo ng anak, hanggang sa ngayon, no? Ano po yung mensahe ninyo kay Mister?
message ko sa aking asawa na sana mas lawakan niya pa yung pag-intindi sa akin. Kasi medyo madaling siguro ngayon na dahil yung age na rin, no, madaling mag-init ng ulo. Same as with him din naman na ganun. Mas lawakan pa namin parehas yung patience sa isa't isa. Kasi yun ang kailangan natin ngayon para yung relationship tumagal. Actually, yung love, sinasabi ko sa mga anak ko, hindi yan talaga yung standard ng pag-aasawa. Part lang yan. Pero ang talagang natin is the respect and yung loyalty. Kasi kami naman nung maging mag-asawa, hindi naman talaga love na love agad, ganun. Siguro later on, mamahalin mo na rin talaga yan. Pero ang doon yung respect nyo sa isa't isa. Tsaka pares kayo ng goal, ganun. Yun yung nyo. Naku, total, nandito na si Sir. Tatawagin ko na rin, Sir. Si Sir Ronald. Sir Ronald. Ano naman pong mensahe niyo po kay Ma'am Dixie, Sir Ronald? Nakikita ko yung pagtango ni Sir No? Talaga, nag-a-agree siya kay Ma'am Dixie. Ayan, tabi. Ayan, ito. Ayan. Lalapit ka din. Okay na. Para sweet po, lapit lang. Hindi. Gusto naman lagi niya sweet. Hey. Sige, ano pong mensahe niyo po? Actually, mensahe ko lang talaga salamat. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ito talagang namin Kumbaga, siya ang halige. siya lahat siya lahat Halige, ilaw, bubong, lahat. Partner naman. Kami nakasuporta lang talaga sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin maabot lahat to. Lahat ng pagsisikap niya, lahat ng advices niya, lahat ng sigaw niya. May pinatunguhan. May salamat. Yun lang. Be strong and we love you. Happy anniversary, ha? Anniversary kasi. Happy anniversary po. Actually, 24 sa church, pero 25 years na kami civil. Ang tagal na din. Pero yung kasal namin, lang yun? Alam mo yung kasalang bayan? Kasalang bayan? Oo, doon kami kinasal way back 24 years ago, February 10. Parang kita sa yung maraming-marami. Yung maraming-marami kayo, oo. At libre yun, di ba? Libre. Oo, libre siya. Actually, yung civil wedding namin, lang yun. Secret lang yun. Parang secret. Secret lang yun Parang, secret wedding? Secret wedding. Tinakas ko lang siya nun. Pakasal na tayo. Wow. Kaya nga kasi si Sir kanina nangungusap yung mata ni Sir parang may hugot Ano po yung hugot ninyong mag-asawa na talagang masasabi niyong pinagtibay tayo ng panahon dahil dito? Siguro kaming dalawa kasi ang nasa isip lang namin talaga is maging maayos at maganda lahat ang future namin pati sa mga anak namin. Ganun. Kasi kung masisira kaming mag-asawa, kasama na nasira yung bahay mo, kasama yung pamilya. Kumbaga sa puno, pag namatay ang puno, pati bunga sanga, wala na. So, kailangan laging buhay ang puno. Yun, hanggang sa kahit matandang puno na yan, buhay pa rin siya. Yun yung ko. Sa po, di ba, sa buhay mag-asawa, may talagang darating na pagsubok Yes. Ano po yung pinakamatinding pagsubok na nalampasan ninyong dalawa? Yung talagang nakasabit na lang, gano'n. Nung 2013, nagkaroon kami na, alam mo yung, misunderstanding. Hindi misunderstanding. Hindi, yung normal sa mag-asawa. Kasi syempre, bata pa kasi siya noon, kasi 10 years ago siya, di ba? Na, yung mga may third party, gano'n, pero once lang yun. Kaya lang, sobra akong naapektuhan sa gano'n. Kasi, isa yun sa ayaw kong maranasan, yung gano'n. Dahil, ginawa nyo? Ha? Ano pong ginawa nyo that time? Nagkaroon ng problema si Sir? Inimpake ko agad yung gamit. Minaleta ko agad. Naku, minaleta! Oo. Hindi, pero maganda rin yung dumadaan pa. Mas tumitibay siya. Kaya lang yun ngayon, sinasabi ko lagi sa kanya, hindi totoong nakakalimot ang tao sa ganun. 'Di ba? Hindi siya nakakalimutan. Pero napatawad ko na siya doon. Kaya lang, lagi pa rin siya laging, kahit tumanda siguro kami, eventually, maaalala at maaalala. Kasi isa yun sa pinakamabigat na problema. Pero isa rin yun sa magiging mo na nalagpasan natin yun di ba?
Kasi wala naman perfecto talaga na relasyon. Lahat talaga may mga Wala, pagsubok. oo. Di ba, Wala Jim? perfecto. Walang Totoo. perfect. Lahat may ganun, may struggle. Siguro pag hindi kayo nag-aaway, doon ka matakot. Yes. Kasi ibig sabihin, wala ka ng Hindi paki ka sa kanya. nagmamahalan. Ganun. Hanggat nag-aaway kayo, kahit matandaan na kayo, may pag-aawayan at pag-aawayan kayo. Ma'am Dixie, tatanungin ko si Sir Ronald daw. Sir Ronald, may tanong ko sa inyo. Yeah. Ano naman yung pangako mo kay Ma'am Dixie na yung saan nangyaring issue na yan? Siyempre, yun na yun, yung hindi na mauulit. Kasi, ano na yan lesson learned na yun. Sa lahat naman ng taong dumaan sa ganun, maiisip mo na hindi dapat nangyari yun. Pero, nangyari at nangyayari pa rin. Pero, kailangan mong intindihin. So, yun. Lesson learned, hindi mo talaga mauulit na yan. Yun lang ang papangako talaga. Ang tamis ng mga titigan. Ano po masasabi niyo doon, ma'am? Nararamdaman ko naman yun na talagang medyo nagkaroon din siya ng fear. Ang takot niya is masira yung pamilya. Maganda kasi yung nararanasan mo rin yung ganun. Once kasi na nagkaroon ka na ng takot, hindi mo na talaga siya uulitin. Hanggat hindi ka natatakot sa isang bagay, pwedeng ulit-ulitin mo kasi wala kang fear Opo. Pero pag nagkaroon ka ng takot, parang ako din, kasi in-explain niya rin sa akin, kasi maganda yung pinag-uusapan niyo rin, ba't nangyari yun? Ano bang parang feeling ko, ano pa bang kulang, ano pang May mga sinabi siya sa akin, na-realize ko, oo nga, tama, ganon. So, natakot na rin akong ulitin yun. Yung mga hindi mo maiiwasan, pero malilesen, kasi ugali ko na yun, ugali niya na siya, di ba? Malilesen yung ginawa ko na siguro masyado kasi ako matapang I mean, yung tapang ko, parang nadala ko na rin sa kanila, ganun. Kasi nga takot akong maghirap din. Opo. Actually, isa yun sa takot ko. Takot akong bumalik sa dati. So, takot akong mawalan. Kasi ayokong maranasan uli yung mga ganong kahirapan. Yun. Ayun, sa mga nanonood po ng mga mag-aasawa, di ba, sa tagal nyo po, sa dami rin po ng pinagdaanan ninyo, ano po yung advice na maibibigay nyo po sa kanila? Well, ang advice ko lang sa mga couples na nagsasama, yung mga dumadaan sa ating pagsubok is pagsubok lang yon. Tsaka naniniwala kasi ako, wala namang permanente. So, lahat ng bagay, natatapos, umiikot. So, yung problema mo ngayon, bukas iba na. Iba naman yan. So, kung nag-stuck ka lang dun sa isang problema mo, hindi ka na talaga aalis dun. Ano lang, go with the flow lang, tapos magpipray ka lang lagi. Yung faith, isa rin yun sa namin yung faith. May faith kasi kami. Yung pinaka-important. Yun. Oh, alam mo na, ang dami nating natutunan ngayon, partner, no? In fairness, alam nyo, iba rin talaga yung kapag, alam mong, maraming pinagdaanan sa buhay, yung maraming hugot, iba rin yung ngiti after nung struggle sa buhay. Dito mo makikita kung gaano ka-strong sila. Kailangan nalampasan nila yung Ano ko lang, curious lang kanina, Ma'am Dixie, yung mga na-realize nyo, pwede ba namin malaman yung mga na-realize nyo? Realization sa lahat. Ako kasi noon, medyo sobrang strict ako talaga. Kahit sa mga anak ko, parang militar nga sa amin pagkakain walang maingay. Kailangan ganun. Kasi gusto ko perfect Di ba ang nasa isip ko, perfect, ganyan. So, kailangan mga bata, may oras lahat, dinumero sa madalit salita. So, nung nangyari sa amin noon, kasi sinabihan ko nga yung husband ko noon, ano pa bang gusto nyo? Sabi ko, lahat na binigay ko sa inyo, lahat na ng nakapag-travel kayo, ganyan. So, parang sinumbat ko na, lahat ng magagandang binigay ko. Na ako pala yung may gusto nun, di ba? Hindi pala sila. Ngayon sinabi nga niya, sabi nung asawa ko, sabi niya, bakit hindi mo tanungin ng mga anak mo kung masaya ba sila? Tapos, nung one time, nagpunta kami kasi ako, pag namimili kami, ako nasusunod. Ito, kailangan, kasi maganda sa paningin ko. So, feeling ko, kailangan yun, maganda yun Nung one time, sinunod ko nga siya. Hinayaan ko na yung mga anak ko ang pumili ng damit nila. And alam mo, naiyak ako kasi iba yung itsura ng mga gusto nila sa binibili ko. Kaya pala, kapag bumibili ako, isang beses lang nila sinusuot. Kasi hindi pala nila type. So parang pinagbibigyan lang nila ako. So doon ko naiisip na hindi porke gusto ko, gusto rin nila. So dapat may freedom din talaga yung mga anak natin to
to choose kung ano. Kasi ako gusto ko, para sa akin, perfect yun, maganda yun. Pero iba yung gusto nila eh. So doon ko nakita kasi iba yung gusto nila. Ayaw ko talaga ng mga gusto nila. Hindi rin po kayo isa sa dahilan, ma'am, kaya po nagkaroon ng problema si Sir Ronald dati dahil masyado yung... Isa yun. Yes, isa yun. Masyado ako stricto. Pero mali kasi din. Pag mali. Ang sabi ko naman sa kanya kasi, hindi mo maitatama ang mali na isa pang mali. So mali na ako, ba't gumawa ka pa ng mali? Nasa tama ka na eh. So dapat kinurek mo na lang ako. Sabi niya, siguro hindi rin naman kasi ako makikinig agad kung hindi ko mararanasan yon. So eventually, siguro kaya nangyari yon kasi siguro para magka-impact sa akin. Yes. Nagka-impact naman. And then, yun nga, nakita ko nun. So after nun, yung mga anak ko naging happy na rin kasi nakakakilos na sila ng maayos. Nakakapagkwentuhan na kami sa dining. Dati, walang nagkukwentuhan, kakain lang. Takot. Tahimik. Open ng lahat. Oo, bawal maingay kutsara. Pag tumawa siya, tatawa din kami. O, ganun. Pag tahimik siya, tahimik lang din kami. Ngayon, hindi na. Parang kayo pa yung parang... Parang, oo. Kasi, parang ko eh. Parang Reyna siya. Hindi naman ganun. Gusto ko lang kasi perfect. Ayoko kasing mapupulaan sila. Ganon. Ayoko mapupulaan sila sa mga, pupunta kami sa isang okasyon. Ang dami mo naman kinuha. Huwag ka masyado madaming kinuha, nakakahiya. Mga ganon. So, ayoko nung ganon. So, itinuturo ko sa kanila. Pero sa totoo lang, may mga napulot naman din silang maganda. Hindi naman lahat pangit. May napulot silang maganda na sobrahan lang siguro ako ng disiplina. May rason talaga. Ito, partner Sheena, final message ninyo sa isa't isa. Paunahin muna natin si Ma'am Dixie. Kay Sir. Ito na po yung chance ninyo na live tayo. Siguro, masasabi ko lang na siguro ito na yung time naman na medyo mag-relax na tayo. Wag na tayo masyadong magpa-stress pa. And enjoy natin yung life natin. Kasi alam mo, last December na heart attack siya. Oo. So, naisip ko, paano kung nawala na. Ganun pala kabilis ang buhay, di ba? Unpredictable. So, kaya nga sabi ko, start nating i-enjoy. Meron naman na tayo, hindi naman natin kailangan din ng sobra-sobra. So, yun lang. At yung sa nangyari noon, na lagi ko naaalala, hayaan na lang niya ako kasi ganun talaga minsan naaalala natin, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo na siya mahal, hindi ko na siya mahal. Ang ano lang nun, inaalala ko lang siya talaga minsan, pero napatawad ko naman na siya. Ganun naman. Naging nakatulong din kasi talaga sa akin. Ayun, and syempre, mahal ko naman siya. Hindi lang kasi ako showy talaga. Oo, hindi ako showy. Hindi ako showy talaga sa ganun. Kasi iba yung paraan ko ng pagmamahal eh. Parang feeling ko, ang pagmamahal ko yung security nyo. Maging secure kayo sa future. Yun yung parang pagmamahal ko eh. Siya naman, very showy. Very clingy, magkaiba kasi kami. Pero ngayon, inaaral ko na rin yun kasi parang kailangan din pala yun. Yun. Sir Ronald. Yun nga. Laging message ko nga sa'yo. Salamat. Napatawad mo na ako. Sabi ko na. Hindi, salamat sa lahat ng binibigay mong piyaya sa akin. I mean, kahit man di sa lahat ng pagkakataon, nagiging mali kami o nagiging tama, salamat. Yun lang. Wala akong ibang masasabi sa'yo, sundi salamat. Mahal na mahal kita. At sorry. Sorry sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa thank you rin sa inyong istorya. Grabe. At dahil dyan, partner, may ibibigay tayo iabot na certificate kay Ma'am Dixie. Ito po. Paghanga at pagkilala kay Leonila Dixie Villaluna para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong 10 ng Pebrero, taong 2025. Ganap na alas 5 ng hapon sa 2 palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo po and DJ Sheena. Maraming salamat po. Salamat din. Salamat sa opportunity binigay nyo sa amin. Maraming salamat po sa napakagandang kwento ninyo. Oo, kinabahan ako kanina. Actually, pinipigil kong kabahan. Pero nung tinawag ako, parang lalo ako nagpanik. Nagkapi pa nga ako. Salamat sa inyo kasi
Oo, siguro nakatulong din kasi na i-share ko. Parang magaan din sa loob na nakakapag-share kami ng mga experiences namin. Kahit paano, siguro may mga taong makaka-adapt ng mga namin, situation namin, story namin. And sana makatulong. Yes. So, sana tumagal pa to. Ang ganda ng show nyo. Grabe. Maraming salamat. Maraming matututunan yung mga nanonood. Salamat po. Ang natututunan ko dito sa story ni Ma'am Dixie ngayon, gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Totoo. No? Yun naman talaga yung goal natin. Kaya tayo nagtatrabaho. Oo, sa family and sa sarili din natin. Kasi pagtanda natin, walang tayong work. Yes. Oo, mahirap yung aasa-asa tayo. Yung mga nag-uumpisa lalong mga maging magulang, no? Napagtuunan natin yung sarili natin para hindi tayo magiging burden sa future. Ano mo yan, dami ko naiisip na plano. Ako rin. Kumbaga natuto rin ako sa kanya. Lahat. Kumbaga gusto ko ang anak ko secured na. Oo, na wala siyang poproblemahin. Huwag niyo ko intindihan, ako meron na akong sarili kong kasi mahirap kasi na pagtanda natin, parang iniasa na natin yung natin sa mga anak natin. What if hindi naman sila ganon? So parang naging burden lang tayo. So i-lesson sana natin na yung future natin iaasa lang sa kanila. Dapat magkaroon din tayo ng atin. Yan. And para open sa atin. communication. Yes. Para nakakapagkwentuhan ang Yes. lahat. Oo, sa dining table. Yes. Yun ang pinaka-importante. Oo. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat mga pangga. Ayan, at ako sa mga pangga natin sana malamang at ako naman na marami kayong napulot na aral para sa araw na ito. Correct. Naku, grabe. At syempre, marami pa silang abangan na talaga naman nakakabilib na istorya ng bawat Pilipino, ng mga pangga natin. Kaya kung meron kayong mga nakakabilib na istorya, pwede nyo kaming i-message sa aming official Facebook page. Sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman po ay Sheena1067. Dahil dito sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Share mo na yan. Believable Stories. So maraming salamat mga pangga. Happy Monday sa inyo, partner. Yes, happy Monday din sa iyo, partner. And welcome back. Napakabusog ng ating Monday ngayon. At kumbaga marami akong natutunan ngayon. Correct. Naku, mamaya i-message ko si Janong. Ako, alam na ni Milky kung anong gagawin. Good luck sa mga asawa natin mamaya. So anyways, mga pangga, maraming salamat. Nako, eto susunod na ang The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya tutok lang mga pangga, nakasama't nakapiling po ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo SSD, ako si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo! Energy! Hi, Pangga! Please like, follow, share, and subscribe to our social media pages. Hanapin nyo at Energy FM 1067 sa Facebook, Twitter, or X na ngayon, Instagram, YouTube, at saka sa TikTok, of course, no? At syempre, samahan nyo rin ako araw-araw sa aking live sa programa ko na DMC or Drive Me Crazy sa mga hindi alam kung ano yan. Monday to Friday, 6 to 9 p.m. Kasama ako, The Monarch of Philippine Radio. Ako yon, Kuya Chico on the radio. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, galing!